Well, educational and credential inflation. So, yung educational inflation, bago to. Ito yung napakaraming requirements na hinihingi na hindi naman kailangan. So, educational inflation. Yun naman, credential inflation, yun naman yung napakarami ng overqualified, increasing number of overqualification sa isang trabaho. So, I think, it's both an educational concept and a human resource concept. Bagong term sa akin itong educational inflation at saka credential inflation. No? Kasi nga naman, may mga requirements naman na hindi na kailangan. Diba? That's educational inflation. At marami ring overqualified. So, credential inflation yun. So, yun. It's a Sunday, pero nakakita tayo ng education inflation is academic inflation din ang tawag. So, it's a Sunday, pero nakasumpong tayo ng term na pang human resource at the same time, rin natin sa work, sa academic, kasi educational term yan. So, ibig sabihin, yung mga diploma, yung mga na-inflate din pala yan. Ang analogy niyan is yung sa inflation. Yung inflation, yung pagtaas ng bilihin, parang doon hinalin tulad niya na minsan sumusobra na yung pagre-require ng requirements at yung marami ng overqualified sa isang trabaho. At pag naging overqualified ka na sa isang trabaho, parang wala ka ng growth. Kagaya sa inflation, di ba? Pag pataas ng pataas yung bilihin, wala nang makaka-afford. So, yun yung negative effect. So, yun lang po.